Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga po pala si Mark Lester M. Hinubatin at ngayon ay pag-uusapan natin ang Kabanata 3 ng El Filibusterismo, mga alamat. Magsisimula na muna tayo ng tagpuan sa kabanata. Ang tagbuan ng kabanatang ito ay nasa bapor na naglalayag ng Ilog Pasig. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang mga tauhan. Si Padre Florentino, isang mabuti at kagalang-galang na paring Pilipino. Pangalawa, Padre Bernardo Salvi, isang paring Franciscano na pinakikinggan at iganagalang ng iba pa niyang kasamang praile. Pangatlo, si Simon, isang napakayamang mag-aalahas at kaibigang matalik na tagapayo ng Kapitan General. Pang-apat, si Doña Victoria, mapagpanggap na Europina ngunit isa namang Filipina. Siya ang tiyahin ni Paulita Gomez na isang Pilipinang walang pagpapahalaga sa kanyang lahi at mapagtakwil sa mga Indyong kanyang kalipi. Panglima, si Benzaim, isang mamahayag, mababa ang tingin niya kay Padre Camora. Buod. Uunahin muna natin ang buod ng kabanata bago ang buod ng tatlong alamat na nabanggit sa kabanata. Ito ang buod ng kabanata. Ang kabanatang ito ay maiugnay natin sa realidad dahil alam naman natin na halos lahat ng bagay sa paligid natin ay may kanyang pinagmulan na kung tatawagin ay alamat. Kahit ang mga lugar kung saan tayo nakatira ay may alamat na sadyang kamangha-mangha at interesadong pakinggan. Ngayon, ang alamat ng malapad na bato. Una, sinasamba ng mga tao na umano'y tirahan ng mga espiritu. Pangalawa, nang malaunan sa kapanahunan ng kapitan ay may mangisang-isa pa ring natataob na bangka. Pangalawang buod, alamat ng yungib ni Doña Jeronima. Noong araw may isang batang nangakong pakakasalan sa isang dalaga. Pangalawa, ang kahilingan ng babae kung tawagin ay Doña Jeronima ay hindi naipagkaloob. Pangatlo, gaya ng paglimot ng mga tao kay Doña Jeronima. Pangatlong buod, alamat ng buhayang bato. Una, noong araw ay may maraming buhaya sa lawa at ilog. Pangatlo, may isang insik na hindi binyagan ang dumaan sa harap ng simbahan. Pangatlo, tumawag kay San Nicolas ang insect at noon di naging bato ang buhaya. Aral ng kwento. At ang aral naman ng kwento ay mahilig ang mga Pilipino sa mga alamat. Sa mga kwentong ganito ay nababatid ang malikhaing dahilan ng pagkakabuo ng isang bagay na lubhang nakakaaliw at kapupulutan din ng aral. Maraming salamat po sa pakikinig at yun lamang.